1 John chapter 1, verses 3 to 7. 1 John chapter 1, verses 3 to 7. That which we have seen and heard, declare we unto you, that ye also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. And these things write we unto you, that your joy may be full. This then is the message which we have heard of Him, and declare unto you, that God is light, and in Him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with Him, and walk in darkness, we lie and do not the truth. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. I pray, may the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my Redeemer. Amen. The priority of fellowship. Mga kapatid, maalala ninyo na sa nakaraan po nating pag-aaral, sinabi natin na ang church life ay napaka-essential sa ating Christian life. Kung ikaw ay mananampalataya, hindi ka tinawag sa kaligtasan upang ipamuhay mo lamang na mag-isa ang iyong pananampalataya. Inaasahan po na matapos na tayo'y makaunawa at makaranas ng kanyang pagliligtas, inaasahan po na hahangarin natin na tayo ay makasama, hahangarin natin na tayo ay mapabilang sa kanyang iglesia. So yan po in a nutshell ang diin na ating natutunan noong nakaraan. Now, sa liwanag nito, kung magkagayon mga kapatid, inaasahan din po na aktibo o sa termino ng Bibliang Tagalog, inaasahan po na masigasig tayong magiging kabahagi ng komunidad kung saan tayo ibinilang ng Panginoon. Inaasahan po na pagkatapos na makaunawa tayo ng kanyang pagliligtas, matapos na maranasan natin ito, tayo ay magiging masigasig na kabahagi ng mga pag-aaral ng salita ng Diyos, magiging masigasig na kabahagi ng mga pagsasama-sama, fellowship, magiging masigasig sa pagsamba at pananalangin. Natalakay na po natin noong isang linggo ang kahalagahan at central place, in fact, ng mga banal na kasulatan sa buhay simbahan. Sa pagkakataon naman pong ito, ang tatalakayin natin ay ang priority of fellowship in our church life. Now, why is this a priority? Ba't sinasabi natin na prioridad ang fellowship? Bakit sinasabi natin na hindi pwedeng isa-isang tabi, baliwalain ang fellowship? Well, sapagkat yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. It is supposed to be our priority because it is the goal of the gospel, yung gospel na naranasan natin. Going back to our passage, our text, again, verse 3, on verse 3, that which we have seen and heard, declare we unto you. That's the gospel. That which we have seen and heard, declare we unto you. For what purpose? What's the goal? Towards what goal? Sabi, that which we have seen and heard,
declare we unto you that, or so that, you also may have fellowship with us. Nakuha nyo? Yung gospel ay pinapangaral upang pag naunawaan mo, naranasan mo, ano kasunod? So that ye also may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. And these things write we unto you, that your joy may be full. Mahalagang maintindihan mo na prioridad ang fellowship for your sake, for your spiritual life's sake. Ang goal ng gospel, kung gayon, gospel preaching specifically, ay upang maunawaan natin at maranasan natin ang kapangyarihan ng gospel. Kung paano ito naunawaan at kung paano ito naranasan ng mga apostles na nauna sa atin. Naintindihan nyo? Ipinapangaral namin wika ito sa inyo upang magkaroon tayo ng fellowship sa isa't isa, kung paano tayo ay may fellowship sa ating Panginoong Diyos. So may nauna nang nakaranas sa atin at hindi sila nasiyahan na sila lang nakakaranas nito. Sabi nila, kailangan itong ipahayag sa iba upang pare-pareho tayo at sama-sama na malubos sa ating kagalakan. Kaya marami ang patuloy na nangangapa, sumusuntok sa hangin, walang tiyak na pinatutunguhan sa buhay dahil hindi nila naiintindihan na tanging sa pakikipag-ugnay lamang sa Diyos, and then pakikipag-ugnay sa mga iniligtas ng Diyos, anak ng Diyos, magkakaroon ng tunay na tumatagal na kagalakan. So, ang goal ng gospel preaching muli ay upang maunawaan natin at maranasan natin ang kapangyarihan ng gospel na ito, kung papaano ito naunawaan at naranasan ang una ng mga apostles. Maalala ninyo sa ating pag-aaral sa Book of Romans, nakita natin doon na ang tao dahil sa kasalanan ay itinuturing na kaaway ng Diyos, hiwalay at malayo sa Diyos. Yan po, you remember? Ito po ang dahilan, mga kapatid, ng kamatayan ni Kristo sa krus. Ito po ang nais niyang bigyan ng tugon. Ito ang nais niyang bigyan ng lunas. Yung pagiging malayo natin sa Diyos. Yung pagiging itinuturing tayo ng Diyos na nag-aalsa laban sa Kanya. Kaaway ng Diyos. Tayo ay object ng puot ng Diyos. Yan ang lagay natin prior to what the Lord Jesus Christ did on the cross. So malinaw yan. For example, in Ephesians chapter 2, beginning verse 14, for He is our peace, who hath made both one and hath broken down the middle wall of partition between us, having abolished in His flesh the enmity. Yun. Oh, yung nangyari sa krus. Yun yung nagtanggal ng lahat ng mga wall of partitions, you see. Again, verse 15, having abolished in His flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in Himself of twain one new man, so making peace. And that He might reconcile both unto God in one body by the cross. Dito po nangyayari, dito nagkakaroon ng kaganapan yon. Most probably, kung kayo sumusunod sa mga balita, Netanyahu, the Prime Minister of Israel, has just declared war against the Palestinians, you see. Merong animosity sa pagitan ng mga Jews at ng mga Arabs. At hindi na yan mariresolbuhan, you see, kahit paano gawin nila. Bago natapos ang term ni Donald Trump, ay nag-try siyang bumuo ng tinatawag nilang peace accord between the Jews and the Arabs. Pero hanggang ngayon, andyan pa rin. Pero mga kapatid, yung ganyang klase ng di pagkakaunawaan, pagpapatayan,
sa isa't isa, pag, they destroy one another, they try to destroy one another, nagiging posible po ang kapayapaan in the community of the redeemed. Amen? So yun ang dahilan bakit may simbahan, bakit may church. At naging posible lang yan dahil kay Kristo. Again, Ephesians 2, this time let us read verse 16, and that He might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby, and came and preached peace to you, which were afar off, and to them that were nigh. For through Him, ganda no, yung gospel, hindi lang kailangan ng mga nasa labas ng simbahan, by way of application, kailangan din ng mga nasa loob ng simbahan. You see. Again, verse 17, and came and preached peace to you, which were afar off, and to them, to the Gentiles, Ephesian Gentiles, dito sa context nito, and to them that were nigh, mga Jews. 18, for through Him, we both have access by one Spirit unto the Father. Now therefore, ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household or the family of God. So dahil po dyan, naging posible na po na ang mga tao na otherwise ay watak-watak, naging posible na po na yung mga tao na otherwise ay magkakaiba ng pananaw, magkakaiba ng interes, magkakaiba ng background, mga taong naturally or by nature walang pakialam sa isa't isa, meaning, in other words, mga selfish and self-centered. Ngayon po, ang mga ganitong klase ng tao, pinag-isa na dahil sa unawa at pananampalataya nila sa mensahe ng gospel. Pinuklod po sila ng gospel. Binuklod po sila ng unawa na silang lahat, regardless of their social, economic, educational status, etc. Silang lahat sa unawa nila ay pawang makasalanan na tumanggap lamang ng mayamang kawaan at masagalang kapatawaran mula sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Amen? Nangyari na muna ang reconciliation sa pagitan ng rebeldeng taong makasalanan at ng banal na Diyos. Doon nagsimula lahat. Doon muna. Impossible ang reconciliation without us being reconciled to God first. At ito naman po ang nagbigay daan sa pagkakasundo ng tao sa kapwa niya. Kaya't ngayon po, madaling balikan. Kung sakali pong merong umiiral na di pagkakaunawaan sa gitna nating mga mananampalataya, ito po'y madaling mauugat sa kabiguan nating mamuhay alinsunod sa gospel na tinanggap natin. Amen? Madaling mauugat. Ba't ba hindi magkasundo, magkakasama sa simbahan? Most probably, somehow, somewhere, may problema tayo sa unawa natin at sa pagsasabuhay natin ng gospel. And the same is true with, husband and wife relationship or parents and children relationship. Lagi mo yung mauugat sa una sa lahat, kaugnayan natin sa Diyos at sa unawa natin kung paano tayo nagkaroon ng access palapit sa Diyos. So, siguro ang kailangan natin mag-reflect. Sa halip na aralin mong lahat, ano kaya diferensya ng kapwa ko? Ewan ko ba? No. Wag na muna siya. Ang aralin mo ikaw. Paano mo naiintindihan ang gospel? At paano mo dapat i-apply yung gospel sa buhay mo? Never mind
Yung ibang tao, ikaw lang ang accountable sa Diyos. Accountable sila sa Diyos, pero ikaw, accountable ka rin sa Diyos. Amen? Kagaya na sinasabi ng Galatians chapter 3, verse 26. Ay, yung diwa nga, kung magbabago lang sana siya, aayos ang lahat. Talaga nga. Baka hindi siya ang kailangan magbago, baka tayo. Yun po ang totoo niyan. Galatians 3, beginning verse 26. For ye are all children of God by faith in Jesus Christ, or Christ Jesus. For as many of you as have been baptized into Christ, have put on Christ, there is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. So nawala na yung lahat ng basis for discrimination. Huhubarin mo na lahat ng mga pagkakakilanlan sa'yo sa labas. Pagpasok mo dito, lahat tayo, iisa lang ang kategorya. Tayo ay mga mananamba ng isang mga hindi karapat dapat naman na mananamba ng isang lubhang karapat dapat na Diyos. Pagka dinala mo yan sa loob ng community, yung yabang, doon magsisimula ang problema. Ba't ako hingin na sorry sa kanya? Sino ba siya? Hindi ko siya kailangan. Yun. Aralin mo yun sa liwanag ng gospel. Para lalo, kung sabihin ni Kristo, sino ba sila? Ba't ko sila ililigtas? May nakuha pa ako sa kanilang kung anumang pakinabang? Hayaan mo nga silang mapahamak na lahat. You see? Yung gospel, napakahalaga isabuhay at iunawain. Now, so naintindihan na natin kung bakit natin sinasabi na priority ang fellowship. Dahil yan pala ang goal ng gospel. Pero maaaring itatanong natin, ano po ba ibig sabihin ng fellowship? Ano po ba itsura niyan? Ano po ba kahulugan niyan? Ano po ba tunay na kalikasan niyan? Nangyayari po ba ito, mga kapatid? Ito yung mga karaniwang wrong connotation kung ano ba ang fellowship. Nangyayari po ba ang fellowship pagka tayo nagkayayaang magkape? Somewhere? Preacher Dennis? Yun po ba ang sinasabing fellowship? Nagko-coffee together? Or for that matter, nangyayari na po ba ang fellowship dahil dumalo ka ng discipleship group fellowship? O mas lawakan pa natin yung naka-attend ka minsan sa isang linggo sa pagsamba, doon na po ba nangyayari ang fellowship? Kasi po normally, yun ang intindi natin. Let's fellowship together. Tagal-tagal na tayo hindi nagkakape. Napakalayo po niyan, mga kapatid, sa biblical definition of Christian fellowship. Now going back, 1 John chapter 1, verse 3, that which we have seen and heard, declare we unto you, that ye also may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Acts chapter 2, verse 42. Pinanggalingan natin last week. And they continued steadfastly. Doon ang galing yung terminong masigasig. Hindi kung kailan mo lang maisipan. They continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayers. So sa pareho pong pagkakataon, ang salita pong ginamit sa mga talatang binasa natin ay nagmula po sa Greek word na koinonia. Now, koinonia can be defined as holding something in common. Inilalarawan po ng salitang ito ang tunay na pagkakaisa sa espiritu ng mga Kristiyano. Yun yung context ng fellowship. Pagkakaisa sa espiritu.
Iisa sila ng sinasampalatayanan. Kaya nga, holding something in common. Saan sila in common? Iisa sila ng sinasampalatayanan. Iisa sila ng conviction. Excuse me. Iisa sila ng karanasan kay Kristo. Iisa sila ng iniibig. Sino ang kanilang iniibig? Ang Panginoon. Ang Panginoon na unang umibig. At tumubos sa kanila. Palagi ko dapat huminto sandali dun eh. Unang umibig at tumubos sa kanila. Impossible po eh. Yung pag-ibig sa kapwa mananampalataya, maliban ng una muna nating naranasan ang kanyang pag-ibig. We love Him. Why? Ano? Because He first loved us. So kung hindi mo naranasan ang pag-ibig ng ating Panginoon, it is simply impossible for us to give to others what we do not have. So itong Diyos na ito, no, na hindi na sila itinuturing na iba, kundi bahagi na ng kanyang sambahayan. So dahil po dyan, kinakita sila ng mutual cooperation. Pagdating sa pagsamba, oh, it's so easy. It's smooth sailing. Oh? Kapag kaklaro yung karanasan mo with God, klaro yung unawa mo, hindi na mahirap yung mutual cooperation. Pagdating sa pagsamba, pagdating sa mga gawain ng Panginoon, pagdating sa pagtupad ng kalooban ng Panginoon, bakit? Tinitignan nila ang isa't isa na iisa na lamang pamilya. Amen? Dapat klaruhin yon. Iisa na lamang na pamilya. Sana, nawa at inaasahan na ang community natin ang isang lugar kung saan pwedeng magpaka ikaw ay ikaw. I mean, wala kang takot na baka pag nakilala ka nila kung sino ka talaga, ay i-despise ka nila at ayawang ka nila, etc. Walang ganun takot. Sapagkat in the same manner that this God love us unconditionally, well then, it ought to be easy for us to love our brothers and sisters in the same way. I-consider natin halimbawa ang Ephesians chapter 4. Na ito Ephesians chapter 4, mga kapatid, hindi ito pwedeng once a week lamang. Or every so often lamang, isa sa buhay. Bakit? Ano bang mababasa natin sa Ephesians chapter 4? Verse 15, but speaking the truth in love, may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. For from the whole body, fitly joined together and compacted by that which is every joint supplieth, So present yon, nangyayari yon ngayon dapat. Inihalin tulad ang simbahan sa isang katawan na bawat bahagi ay gumaganap ng kanyang tungkulin. Every joint supplieth. 10. And please pray to God na bigyan niya tayo ng kakayahan na isa pamuhay. Yung mga truth na ito, ang layo natin eh. Again, the whole body fitly joined together, compacted by that which every joint supplieth according to the effectual working in the measure of every part. Hindi hinihingi sa atin yung wala sa atin. Ang hinihingi lang kung paano ka nilikha ng Diyos, anong mga kakayahan na binigay sa iyo ng Diyos in the measure. Ang ibigay mo
sa body ay kung ano yung sukat na mayroong kagaling sa Diyos. In the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Yun po yun. Wala nang iba. Ang susi ay pag-ibig sa isa't isa. Ang susi, pag-ibig sa Diyos. Hindi pwedeng gawin, hindi pwedeng i-sacrifice kung umiibig tayo sa Diyos. And as an end result, umiibig tayo sa isa't isa. Hindi naman ubrang yung puso, humihinga lang once a week. So, higit pa ito dito. Pwede natin sabihin, this fellowship that the Bible is talking about is a full-time thing, you see. Kaya po, makikita natin yung rekta pong kaugnayan nito, sa mga one together commands, na mababasa natin everywhere in the New Testament. Tingnan ninyo, for example, napakaraming mga positive commands na may kinalaman dito. Halimbawa, love one another. Binanggit po yan 16 times. Sa banal na kasulatan. Be devoted to one another. Honor one another above yourselves. Hindi pala dapat magpataasan ng ihi. Hindi pala dapat magdaiga. Hindi pala dapat magpayabangan. Hindi mo pala dapat maging katuwaan na namamaliit mo yung iba. Hindi pala gano'n ang diwa in our community. We are supposed to do what? Build up or honor one another above ourselves. Live in harmony with one another, Romans 12:16. Build up one another, Romans 14:19. Be like-minded towards one another. Hindi pala badge of honor. Hindi, ako, iba. Ibahin niyo ako. Hindi pala, be like-minded. Ang hangarin mo, magkaroon tayo ng iisang diwa. Iisang pananaw. Na hindi nung inaalis yung individuality natin, pero nandoon yung effort na tayo ay magkakaroon ng iisang diwa. Kung kinakailangan magkita, sa gitna magkita. Care for one another, serve one another, bear one another's burdens, forgive one another, be patient with one another, be kind and compassionate to one another, speak to one another with psalms, hymns, spiritual songs. Kahit yung pag-awit natin, mga kapatid, nag-i-encourage na tayo sa isa't isa. Hindi nyo ba alam yun? Kaya hindi pwede na tikom ang bibig mo. Submit to one another. Consider others better than yourselves. Ayun na naman. Look to the interest of one another. Hindi yung paglabas natin dito, wala na tayong pakialam. We're supposed to look at the interest or to the interest of one another. We're supposed to teach one another, comfort one another, encourage one another, exhort one another, stir up, provoke, stimulate one another to love and good works. We're supposed to show hospitality to one another, employ the gifts that God has given us for the benefit of one another, 1 Peter 4:10. Clothe yourselves with humility towards one another. Anong tamang trato sa kapatid? With humility. Ganon ang approach natin sa kapatid. Pray for one another. Confess your faults to one another. Kamusta na tayo, mga kapatid? Sa liwanag nito, kamusta na tayo? Hindi na ako magugulat kung ang karamihan sa atin, kung magiging honest lang, ay magsasabi, for the longest time po, wala akong iniisip, kundi ako. Tinitignan ko lang lahat ng bagay mula sa punto de vista ko, etc. Inuuna ko ang sarili ko. Ako lang mahalaga. Ako lang. Interest ko lang dapat iuna.
Kaya hindi na nakagagulat kung may problema because of this attitude. O kung mayroong mga positive one another commands, meron ding mga negative one another commands. Ito yung mga utos how not to treat one another. Ano po ang ilang mga halimbawa niyan? Do not lie to one another. Huwag tayong magsinungaling sa isa't isa. Stop passing judgment on one another. Romans 14:13. If you keep on biting and devouring each other, you'll be destroyed by each other. Galatians 5:15. Pagka tayo hindi tumigil ng kakakagat sa isa't isa, pagsisiraan sa isa't isa, mauubos tayong lahat. Let us not become conceited, provoking and envying each other. Galatians 5:26. Do not slander one another. James 4:11. Do not grumble against each other. James 5:9. Kung may problema ka, puntahan mo yung taong may problema ka, kausapin mo privately. At dapat doon na natatapos yon. Sa tulong at awa ng Panginoon, dapat doon na natatapos yon. May. Ikalat mo na lahat. Ang taong walang alam at inosente, clueless, na may problema ka pala sa kanya, siya mismo. And the question is, why do we have to consider this seriously? We do so, brethren, because we are, in a real sense, again, members of one another. Amen? Ibinalik lang tayo. We are one body. Bawat isa ay bahagi ng iisa lamang katawan. Ano po ang implication nito, mga kapatid? If we do not pay attention to this serious admonition, anong implication nito? Isang halimbawa nito ay ang mababasa natin sa Hebrews chapter 3. Napaka, it's, I would venture to say that the implication is unimaginable. Kung hindi natin pakinggan itong mga atas na ito sa atin, hindi po kayang ilarawan ang pwedeng mangyari. Ano sabi ng Hebrews chapter 3, beginning verse 12? Take heed! Be careful! Take heed, brethren! Lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. But exhort one another, how often? Exhort one another daily, while it is called today. Kaya ko hinahanap, Sister Susan, kaya ko hinahanap Yani. Bakit? Dahil nag-aalala ko sa kanyang spiritual life. Sapagkat matagal-tagal na rin hindi natin siya nakikita. At yun naman ay dahilan doon sa nature ng kanyang trabaho. But just the same, dapat nating kalingain ang isa't isa. Dapat nating gawin ang lahat to be able to exhort one another daily. While it is called today, lest any of you be heartened through the deceitfulness of sin, for we are made partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Kita nyo ba yun? Masigasig, di ba ang term na ginamit? Ang tagubilin po, mag-ingat, wika kayo na magpaalalahanan araw-araw. Bakit? Sapagkat nalalaman mo na kung ang iyong kinikilalang kapatid ay hindi manghawakang matibay sa pag-asang na kay Kristo lamang, marahil ito'y magiging tanda na wala siyang bahagi kay Kristo. Kung magkagayon, mapapahamak siya. Sumatotal, yung ating pagpapaalalahanan sa isa't isa ay kasangkapan pala ng Panginoon sa pagpapatuloy at pananatiling matibay na mga kapatid. Ganito po sa mga kapatid kahalaga. Hindi pwedeng basta wala tayong pakialam sa isa't isa. Hindi pwede.
Kung ang kapatid ay nagpapatuloy, o yung kinikilala nating kapatid ay tuloy-tuloy na nawawala, tuloy-tuloy na lumalamig, tuloy-tuloy na lumalayo. At sabi ng banal na kasulatan, at hindi nyo sila papaalalahanan, ang dulo niyan ay kapahamakan. Pagtumbuhan ka ng hindi dumadalo, tapos pagka kinamusta ka, galit ka pa. Kasi ang sagot mo, walang problema sa akin, bakit nyo ako kinakamusta? Okay ako. Oh, mga kapatid, sabi nga, kung 1 linggo ka nang hindi kumakain, hindi ka okay. May problema ka. Amen? Kung 1 buwan ka nang hindi nakikita sa mga pagsamba upang ikaw'y mapakain ng salita, hindi ka okay. May problema ka. Kaya kailangan nating alalayan, paalalahanan, samahan ang isa't isa. Again, oh brethren, our perseverance, our sanctification rather, is a community project. Yes, yes po. We are indeed our brothers' keepers. Amen? Kung ayaw mo ng pakialaman, hindi ito ang simbahan para sa iyo. Dahil dito, may pakialam tayo sa kalagayang espiritual ng isa't isa. Pag ako ang nawawala, gusto ko, pinagpe-pray kong hanapin niyo ako. Kung kayo ang nawawala, kailangang hanapin kayo ng mga kapatid. So ano? Ang character ng fellowship na ito. Sa pagpapatuloy, unang-una, ito po ay personal. Ano po ulit sabi ng verse 3? Going back to our text, that which we have seen and heard, declare we unto you, that ye also may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father, excuse me, and with His Son, Jesus Christ. You see, brethren, the God of the Bible is not a distant entity. The God of the Bible is not unknowable. No, He is personal. God is a person who knows, and He is a person that can be known. That's the kind of God that we have. It was Francis Schaeffer who once said, and I quote, "While we cannot know God completely, we can know Him truly." End of quote. Ito po, mga kapatid, ang starting point. Foundational po ito. Kaya ang tanong ko, do you know God? Do you know God? Do you love God? Because again, you cannot love, you cannot serve, you cannot worship a God you do not know. Do you gravitate towards God? Akit ka ba sa Diyos? Kaya ka ba nandito ay dahil naaakit ka sa Diyos. Gusto mo siyang makilala at lalo pang makilala. Yung ba ang dahilan? Sapagkat wala kang sising iba dahil merong open invitation to all of us. You come unto me. You come. All ye that labor and heavy laden, I will give you rest. Come. Come. Bukas po ang invitation. Brethren, ito po mismo ang dahilan kung bakit nagkatawang tao si Jesus Christ at nananahan sa gitna natin. Sabi ng John 1:18, "No man hath seen God at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He hath declared Him." Bago ang fellowship with the brethren, ito ang unang-una sa lahat. Meron ka na munang kaugnayan sa Diyos. Nakikilala mo siya at meron kang maayos na ulayaw sa Kanya. So it is personal. And then lastly, it is pervasive. Ano po sabi ng verse 5? "This then is the message which we have heard of Him, and declare unto you that God is light, and in Him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with Him
and walk in darkness, we lie and do not the truth. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Mga kapatid, kung tunay po na tayo ay may pakikisama sa Kanya, lalakad tayo sa liwanag, hindi sa kadiliman. May mababago sa atin at mahahayag yan. Hindi pwedeng hindi maobserbahan yan. Walang bahagi ng ating pamumuhay ang hindi po maiimpluwensahan at maaapektuhan at maaabot ng ating kaugnayan pakikisama sa Diyos ng kaliwanagan. Hindi po maaaring manatili na namumuhay ang isang tao sa kadiliman kung tunay na makaugnayan siya sa Diyos ng kaliwanagan. Amen? Yan po ay malinaw. Sabi po ng John chapter 3 beginning verse 19, and this is the confidence, this is the condemnation rather, that light is come into the world, and men love darkness rather than light. Kung bakit hindi ka akit, kung bakit ayaw mo makinig, kung bakit mas gugustuhin mo sanang nasa ibang lugar, sinabi na ng banal na kasulatan. And in fact, hindi lang tayo binibigyan ng information, nililinaw, this is the condemnation. Dapat alam mo na you are under condemnation. Kung ano? This is the condemnation, that light is come unto the world. Men love darkness rather than light because their deeds were evil. Ayun na. Alam mo na dapat na under ka ng condemnation kung mas ginugusto mo ang mamuhay at lumakad sa kadiliman kaysa sa kaliwanagan. Verse 21, but he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God. So dito klaro mga kapatid, na ang taong nakakilala sa Diyos ng kaliwanagan, mamumuhay sa kaliwanagan, at iyon ang kanyang pinaka-boundary sa kanyang pakikipag-fellowship sa iba. Posible lang ang fellowship kung lumalakad ka sa kaliwanagan, gaya ko na lumalakad sa kaliwanagan. Amen? Muli, but if we walk in the light, 1 John 1:7, as He is in the light, we have fellowship one with another. Yun po. Yun po. At sa panahong malinaw sa iyo, kung sakali man, ang tunay na mananampalataya, kung sakali man na malinaw sa Kanya na nagkasala sa Diyos, hindi na po siya magtatangkang mga tuwiran. Hindi na po siya magtatangkang magsinungaling. Hindi na po siya magtatangkang ikaila o itago pa ang kasalanan niya. Alam natin na hindi yun healthy sa kaugnayan natin sa Diyos at sa kaugnayan natin sa mga kapatid. Ano ang tamang diwa ng isang taong tunay na nakakilala sa Diyos ng kaliwanagan? Wala nang maraming excuses. Wala nang maraming blame game. Ang sabi po ng 1 John chapter 1, verse 8, kung sinasabi nating tayo walang kasalanan, ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kung sinasabi natin tayo hindi nagkasala, ating ginagawang sinungaling siya at ang kanyang salita ay wala sa atin. Naintindihan niyo mga kapatid? Klaro, ang isang tunay na mananampalataya nakaranas ng kanyang pagliligtas, tinatanggap niya, just like David, oh, against thee and thee only have I sinned. Tinatanggap niya, nagkakasala ako, patawarin mo ako, Panginoong Diyos, nagkakasala ako, patawarin mo ako, aking kapatid. At patuloy tayong magtulungan sa lakad sa daan ng kaliwanagan. That's it. That's it, brethren. What about you this morning? Ikaw, kamusta ka ngayong umaga? Ikaw ba'y nakatitiyak ng iyong fellowship sa Diyos? Kamusta ang character ng iyong fellowship? Personal ba ang pakikipag-ulayaw mo sa Diyos? Lahat ba ng bahagi ng buhay mo ay naaabot at nasasaturate ng kaliwanagan ng gagaling sa Diyos? At kung sakali man na may mga bahagi na madilim, dinadala mo pa ito sa liwanag upang patuloy
na manatili ang maayos mong kaugnayan sa Diyos. Hindi ka komportable na namumuhay ka sa kadiliman. Diyan lamang possible, mga kapatid, ang lumalago, lumalalim, nagpapatuloy na fellowship natin sa isa't isa. I challenge everyone, I encourage everyone. Papanatilihin natin at magtulungan tayo sa isang matibay na pakikipag-ulayaw sa isa't isa. I-challenge natin, i-admonish natin ang ating sarili, ang isa't isa. Come, let us worship Him who is worthy.